Panga. Okay, from Maria, isang buhay na patotoo mula sa Panginoon. Salamat sa buhay ng mahal naming Bishop Dante Veluz. Ayun, gets na niya kung sino ang mga bisita natin ngayon. Actually, nandito na po sila and I am so thankful. Nakasama po natin sila ngayong umaga at hindi nagpatinag sa ulan at saka sa traffic. Kaya tsak na may gagawin na namang maganda si Lord ngayon sa ating pagkwekwentuhang may kabuluhan dito sa Family Matters. Welcome po natin. Una na, syempre, ang ama ng tahanan, si Bishop Dante Veluz ng Jesus Life Center, Cubao. Good morning po. Good morning to everybody. God bless you. Welcome po sa Family Matters. Thank you. Ayan. At syempre, kasama niya ang kanyang butihing kabiyak, si Sister Cynthia. Magandang umaga po sa inyong lahat, especially sa mga suki ng Family Matters at saka syempre ang aming JLC family. Good morning sa kanila. Oo. Syempre, sa puntong ito, nagbabalik sa ating tahanan si Jonathan na maraming ginulat sa kanyang patotoo the last time he was here. Jonathan, welcome back. Hello, good morning po. Gusto ko lang po sana batiin yung mga taga-JLC Naku, may listahan siya. Sanay na eh. Pangalawang beses na eh. Go ahead. Yung mga friends po namin sa Los Baños, Laguna, na nakikinig, sina Pastor Bebet and family, pati po yung mga friends and family ko sa Shifted. Pati po yung mga Pasig friends ko at sa JHMT na nakikinig ngayon, ang mga Pasig friends. At ang Bings West Palabukan sa West Carme. At pati po yung Mauricio family sa Project 4, nakikinig din po. At sina Pastor Arvin Corporal ng Unashamed Generation, pati yung sa Jesus Reigns Forever ng Pangasinan. Yun lang po. Siguraduhin mong wala kang nakalimutan. Di bale, pwede ka naman nilang i-text, no? Anyway, hello din sa mga listeners natin sa DXKI at sa DYVS. Oh, may hahabol pa po ba? Opo, sa JHMT family, nakalimutan ko. Ang JHMT family all over the Philippines. God bless you po. Si Bishop Alex Arsenio nagpapabati rin. Oh, God bless you, brad. Ano daw masarap marinig yung pangalan mo sa radyo. Iba ang Iba pakiramdam. talaga, oo. Text nyo rin po kami, hindi lang pagbati, kung kailangan nyo rin po ng payo. Type DZAS space ang inyong message at ipadala sa 2299. Okay. Medyo i-refresh muna tayo ni Jonathan. Okay. Bago natin hingin yung side ng mga magulang niya during the time na siya ay nagliliwaliw at nasa ligaw na landas. Okay, Jonathan, gaano nga ulit kakulay ang iyong buhay? Praise the Lord. Yun po, actually, they trade me up naman po the way I should go. Lahat naman po siguro ng mga biblical foundations nandun na sa family. Kaya lang po, medyo naging pasaway po talaga ako. Lahat po ng sinabi ni mom and dad na hindi ko dapat gawin, yun po yung masarap gawin as a kid. So, yun po yung mga pinagagawa ko. Sabi lang, bawal magnakaw, bawal magsinungaling, bawal ganito, bawal ganyan. Yun po. Sinungaling po akong bata, nagnanakaw po ako, bata pa po ako, lumaki-laki po ako, shoplifter na, at yun po, nagkaroon nga po ako ng mga grupo ng mga nagnanakaw when we got here sa Philippines. Pero, yun po, naging pasaway rin po ako, naging ang dami kong girlfriends, naging nga palang kaanak na ako, dalawa, magkaibang nanay pa. At naging sakit po ako ng ulo sa parents ko eh. But God is good. He has a plan for everything. Ano yun? Parang sinubukan mo kung bawal talaga. Okay. Oo, yun yung sabi mo, di ba? Kung meron kang matatanggap na punishment kay Lord, parang lagi mo siyang dinedare every time na may tinatry ka na something. Hindi na po ako naniwala sa Diyos nun eh. Kahit po ang father ko po ay pastor. Ako naman po, I test. Pray ako. Pray. Hindi nangyari. Walang Diyos. Tapos, sabi na, paparusahan na ako ng Diyos pag nagkasala. Siyempre, ganun pagbata, di ba? Pero hindi naman, feel ko, kakasala ko, wala naman akong parusa. So, tuloy. Pasama ng pasama. Palala ng palala. Natuto rin akong mag-drugs. So from bisyo ng yosi, alak, nakadikan ko po mag-shabu. So, lalong lumala yung mga dati kong kasalanan. Pag nanakaw, lalong lumala. Pag sa sinungaling, lalong lumala.
medyo... Hindi lang dito, pati sa abroad. Pati po when we were sa US, nasa US pa po kami. Naglalakaw na rin po ako. Ganun. At nung bumalik naman kami dito, medyo nagkaroon kami ng maliit na grupo. Cell group, sindikato, ano tawagin mo doon. At kumukuha kami ng mga gamit, mga gadgets, laptop, computer, ganun, to suffice our vices. At ayun po, I thank God that my parents have been patient with me. Narito po sila ngayon. And, palagi ko walang magulang natatalikod sa anak. No matter what happens, parents will always be there. And talagang biyaya ng Diyos to have a godly parents who will not give up on you, whatever. Okay. Sabi po ni Jonathan, Sister Cynthia, talagang nando naman po yung mga pangaral, ano? Yung paglilipat po sa ating anak at saka pagtatanim sa kanya ng mga values. So, talagang hindi po kayo nagkulang sa pangangaral. As far as we can remember po, talagang tinuruan namin sila mag-pray, magbasa ng Bible. As a matter of fact, I think they were 3.5, 4.5, and 5.5 years old when we baptized them. At that time, we remember that they were speaking in tongues already during that time. Tapos, we also shared with them that the Lord can speak through us. Tapos, they were having visions during that time. Kasi nung time na yon, we brought them to a Christian school. Tsaka hanggang high school sila. In fact, kahit po sa US, ang Lord, napakabait, dinala pa rin sila sa Christian school. So, talagang, tapos sa mga ministries namin, nung maliliit sila, lagi namin silang kasama. So, pagka sem break or summer break, tsaka pagka weekend, sinasama namin sila sa ministry. They were part of our dance team. Tapos, nagkaroon kami ng 24-hour praise and worship sa Cuneta. They were always a part of that for many years. Kaya po, yung hindi ko akalain, talagang hindi ako aware. That time, siguro wala akong discernment na yung anak ko pala ganun na yung ginagawa. Wala talaga akong... Pero that time, talagang madalas kaming napapapunta sa principal, nadadala kami napapatawag ng teacher. Kahit nasa US, pagdating namin doon, napapatawag pa kami ng principal. Grabe ano po yung mga reklamo? Si Jonathan nanuntok. There was a time, nambully ng teacher. Tapos, nung nandito siya sa high school sa Philippines, first year high school yata siya noon, nilagyan niya ng sapatos sa ulo yung babae, ganon, something like that. Ang dami-dami niya, one after another, halos every 2 weeks yata, or once a month at least, if I can remember. Nasa principal's office. Napapadala kami sa principal. So, ang akala namin makulit lang siya, tapos talagang naughty, pero hindi ko alam malalim na pala yung ginagawa ng kaaway sa kanya. I also remember, one time when he was sleeping, pinagpe-pray ko siya. Tapos nakakita ako ng 2 dwarfs sa ibabaw ng ulo niya in a vision. Tapos ni-rebuke ko, in Jesus' name, lumayas kayo dyan, lumayas kayo. Tapos pinagpe-pray ko siya, nililay hands ko siya. I know that may plano ang Diyos sa buhay niya, kaya inaatake siyang mabuti ng kaaway during that time. Well, katulad ng sinabi ko nga kanina, na a lot of times our enemy, the devil, aim on our children because hindi nila tamaan yung magulang okay? In other words, when parents are so serious about the work of the ministry and really living with clean hands and pure hearts, there's nothing that the devil can do to destroy the ministry. But, okay, yung ating mga anak who may not be so aware, hindi ba? Doon nakakapasok yung panggugulo ng ating kaaway. Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga church people, always remember, cover your pastors and your missionaries in prayer because they need that. No? Kailangan nating lahat yun. No? Ngayon, yung mga anak natin, na tayong mga pastor, ay actually, sabi nga nung anak siya lagi doble sermon. Okay? Isa pag Sunday and then every day. Kaya 1 week yun. Kaya kapag inaaya ng mga kabarkada, sabi niya, sobra na ako sa sermon. Okay. Anyway, pero yun nga, na it is only by the grace of God. Amen. And it's only because of God is good, no? Na lagi nating hihilingin ng mga magulang na talagang turn all of this tears and pains and hurts into rejoicing. And when the time comes na talagang natauhan yung mga bata, no, and they realize na they need to come back to the Lord,
Sabi nga, what a happy day. Amen. Pero doon po sa mga time na yon, sabi niyo hindi niyo alam. Diba? Yung mga ginagawa niya, palalim na po ng palalim. Kailan niyo po na-discover, Bishop? Kasi ako bilang pastor at saka magulang, nararamdaman ko may kakaibang ugali yung anak ko. Pero yung awa, naghalo yung galit at saka awa. Pero nung nagsimulang pinapatawag ako sa buti kong guidance counselor lang. Kung principal na di seryoso na yan. Buti kung dito lang sa Pilipinas. Sa Amerika din. Buti kung principal lang kung pulis na. So one time nag-shoplift siya. I had to be there as a father. Tapos yung pulis na kausap ko, "You're a pastor?" I said, "Yes, sir. What happened to your son?" So I said, "Well, we didn't teach him these things, but he chose to be that way." So yung pulis, sabi niya, "Well, high five, man." Nag-high five pa kami. Sabi niya, "Same here. I'm a police officer, but my son is in jail." So ang napakahirap, no? Na tinuturuan mo naman ng mabuti, but yung anak natin, he chooses to be that way. Tapos, ang masakit din doon, biniblame ng iba. Pastor pa naman ng father mo, o kaya anak ka pa naman ng pastor. Naintindihan ko naman, kasi yun nga, sabi ni Kuya Clem, na pag hindi ka kaya, di yung asawa mo titirahin. Pag hindi kaya yung asawa mo, di yung mga anak mo. So, yung awa ko sa anak ko, ganun na lang, pero napakahirap kasi nakulong siya dito sa Philippines 5 days, hindi ko alam. Nilihim din ng mga kapatid niya. Tapos ako na lang ang humarap sa husgado. At nakiusap pa ako sa husgado. At doon sa ninakawan niya, I had to pay 50,000 pati sa lawyer. Napakahirap nun. At marami siyang ginawa na kalokohan, pati yung magulang ng babae. So apo ko pala yung bata na hindi niya inaamin. Then after a while, nang he had a touch from the Lord, tinanong ko siya, "Anak mo ba talaga yun?" "Opo." So that was the time na inamin lang niya nung nagkaroon na siya ng encounter with God. So ang hirap kakausapin mo yung mga tao, gusto mo ipagtanggol, nakakabaka-baka na alam mo yung anak mo may ginagawa din. Ang pinakang mahirap tanggapin, yung pera, pag wala kang pera, medyo kaya mong dalhin yun, no? Pag tinitira ka, may personal problem ka, may challenges ka sa buhay mo, kaya mong dalhin. Pero pag mahal mo sa buhay, asawa o anak, napakahirap. Kaya I had 4 times where I really cried unto the Lord. Parang yung si Jeremiah, no? The weeping prophet. Parang na-experience ko yata yun. Nasa loob ako ng closet, no, sa stage, natatandaan ko. Humahagulgulo ko, "Lord, ayaw ko na." So twice doon sa stage, twice dito Sa loob po ng cabinet? Doon sa closet. Di ba yung closet doon, lalaki, no? Parang kwarto mo na yun, no? Nandun yung mga damit mo, gano'n. Doon ako sumisigaw, twice. Pero pag uwi ko din sa Philippines, walang pinagkaiba Ganon din twice. Mahagulgul ako. Yung hikbi, yung iyak. At sabi ko, "Lord, ayaw ko na. Nag-resign ako. Both sa church namin, Jesus Life Center, sa Jesus the Art of Missions team." At one time, tinawagan ako, i-ordain nila ako as bishop. Sabi ko, no, I don't want to be ordained. "No, we want to encourage you. You've been doing so much work that you need commendation and encouragement." Sabi ko, "I don't know. But I don't feel worthy kasi I failed in my son." No, it's not your son who's going to be ordained. It's you." Iyak ako ng iyak. Sabi ko, "Lord, I don't know what to do." And then when I was ordained, he was there, etc. Pero deep within my heart, I was crying. Weeping, parang wailing. bleeding yung heart ko. Yung mga tao, napupuri sa Lord, nabe-bless. One time, natanda ko, si Kuya Clem, nag-seminar pa kami noon about love life, parenting, bago kami pumunta sa stage, 2002 yun Talagang you were doing God's work during that time. I had 2 couple friends from the States and from Canada
Sabi ko, pakibigyan mo nga ninyo nga ng orientation to mga anak ko. What do they need to expect when they go there? What are the things that they need to be aware of or guard against? So, ang ganda ng mga payo. Lahat ng mga ginawa niya, yun yung mga pinayo na huwag gagawin. Yun yung ginawa niya. So, Dapat pala baliktad ang itinuro sa kanya. ganda yun. Okay. Reverse psychology. So, ang hirap, no? Yung mga lingkod ng Panginoon na kasama ko, naunawaan nila ko, ano yan, gumagawa lang ng story ang anak mo. The Lord will turn all these things around and He will glorify God instead. Pero sa loob ko, talagang Masakit. sa harapan ng church, talagang nag-step down ako as a pastor. Iyakan sila, ayaw nila. So deep within my heart, nang bago pa kami umuwi from the States, 6.5 years kami ron eh. Sabi nila sa akin, sige, uuwi kami dad. Kasi wala silang choice eh. So ito yung inyong tickets, special immigrant tayo, depende kayo lahat sa akin. Pag umuwi ako, cancel din ang visa ninyo. Ayaw, uuwi ako, ito yung mga tickets nyo, ito yung inyong passport, bibigay ko sa pastor. Pag hindi kayo umuwi, bahala kayo sa buhay ninyo dito. Pero kung napaganda yung buhay ninyo rito, while we're here in the States, stay tayo. Kung ganyan ang buhay ninyo, umuwi na lang tayo. Sige dad, on one condition, nagkaisa sila. Huwag mong sasabihin kahit kanino kung anong nangyari sa amin dito. Ay, nako. Tapos, si Jonathan ang nag-broadcast. Nauna pa siya nagsabi kung ano mga ginawa niya. Okay. Kahit magulang ko, best friend ko, kahit na sino, wala akong sinabi. Kahit kanino. Talagang pinanghawakan ko yung covenant Hoping po na pagbalik nyo dito, everything will turn out smoothly. Oo, ganon. Na magbabago po Pero sila. I don't know if it worsened. Parang nag-iba talaga eh. Sa kwento po ni Jonathan last time, Nag-worsen pa. talagang nag-level up po siya. Oo. Actually, I Nag-improve believe. Damay pa yung kapatid niya. Oh, Tama. dinamay. Oo. Nanununtok pa yan ng pinapulis blatter ko na ito. Lahat na nananakit eh. Kung nakita kong sinasaktan niya ang anak ko, ay baka munti ko na tumasuntok eh. I haven't been involved sa mga away, gulo, simula ng bata pa ako hanggang ngayon. Pero sa biyaya ng Lord na control ko eh. Talagang susuntukin ko na eh. Kahit na alam ko, jiu-jitsu champion to eh. Talagang nananalo sa mga Pero sabi ko sa kanya, kahit ako'y tamaan mo, mapatay mo, pero tatamaan ka rin sa akin, masasaktan ka sa akin. Yung galit lang ng pagiging lalaki, pero buti na lang naghahari pa rin yung pag-ibig ko kay Lord. Kasi pag ginawa ko, masisira kami. Biro mo nakalagay sa dyaryo, pastor, nanuntok ng anak. Ang pangit, no? So, purihin ng Lord, napigil ko. Pero ang hindi ko makaya, pagka sinasaktan niya yung kapatid niya, talagang pinapulis blatter ko, baka hindi ako makapagpigil. Pero, purihin ng Lord, no? Bilang isang nanay, minsan nandun po tayo, dumaan po ba kayo sa parang denial? Hindi magagawa ng anak ko yun. Hindi ko naman naalala na nag-deny ako kasi alam ko nga parang merong atake sa kanya mula bata pa. Pero hindi ako aware na nagnanakaw siya. At kumukuha siya ng mga gamit. Hindi talagang nung nasa States na lang, doon ko palang, akala ko first time nga yun eh. Yung nung nahuli siya sa isang mall, first day namin sa LA noon kasi galing kami sa East Coast, sa Philadelphia. Tapos dadali namin siya sa LA para doon siya mag-aral. Tapos first day naming dalawa ako naghatid sa kanya. Tapos hindi siya umuwi ng maaga. So 11 o'clock kami nung tita ko, naghihintay kami, tapos palabas-labas kami kasi first timer nga siya doon. Tapos hindi niya alam yung way around. So naghihintay kaming mabuti. We were very anxious. Tapos balik-balik kami sa bahay, ganun, etc. Hanggang 12 o'clock ng gabi, tumawag ang pulis doon sa tita ko. Kasi yun ata ang binigay niyang number. Tapos sinabi kung kilala niya yung Jonathan Velu, sabi, nasa presinto. Juvenile detention. Juvenile detention. Pero hindi naman nung dumating ako, hindi naman siya nakapasok sa behind the bars. Nandun lang siya nakaupo, pinaupo siya sa tabi ng pulis. Kasi he was only, I think, 17 years old that time. 16 ba? 16. Okay. Tapos pagkita ko sa kanya, grabe yung iyak ko. Sobrang iyak talagang. Parang mahihimatay ako sa kaiiyak. Kasama ko yung cousin ko.
Tapos sabi ng pulis sa kanya, nakikita mo ba kung anong ginagawa mo sa nanay mo? Ganun. Tapos, pinalabas siya ng pulis. Tapos sabi, magko-community service lang daw siya. Tapos tinawagan ko si pastor. Tapos he flew all the way from Philadelphia to LA. Tapos nung habang naghintay kami sa kanya, naglalakad kami doon sa malayo sa mall. Tapos umiyak siya ng umiyak. I thought he was very, very sincere. Maybe he was during that time. He was very sincere. Tapos sabi niya, gusto ko na magbago. So naupo kami doon sa isang bench. Tapos pinatanggap ko ulit siya sa Lord. Alam ko na born again na siya. Tapos pinatanggap ko ulit siya sa Lord. Tapos nagsisi siya ng kasalanan niya. Umiyak siya ng umiyak. Tapos awang-awa ako sa kanya kasi naramdaman ko talaga yung pain nung pagkakakulong niya. Tapos, sabi ko sa kanya, anak, we have to do something. Bumalik tayo dun sa mall, tapos hihingi tayo ng tawad kung kailangang bayaran natin yung nakuha mo, gagawin natin yon. Tapos takot na takot siya. Ayaw niyang bumalik sa mall. Ako na lang nakipag-usap. Tapos sinabi ko na yung anak ko, inaamin ng anak ko na nakakuha siya, ganon. Tapos babayaran namin. Pinatawad lang kami. Hindi kami pinagbayad or anything like that. Tapos, ayun, kala ko magbabago na. Tapos lalo palang nag-worsen during that time. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Talagang iyak lang ako ng iyak sa Lord. Every night halos, iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko, Lord, kailan mo siya babaguhin? And then there was a time sabi ko sa Lord, kailan kaya ako? Kasi nagpunta kami sa isang place na yung anak ng pastor, malaki na, tapos napakagalang, tapos napakabait, tapos naglilingkod sa Lord, tapos napakadisente. Samantalang anak ko, yung itsura niya, hindi ko maintindihan. Tapos sabi ko, Lord, kailan kaya ako magkakaroon ng anak na mabait? Umiiyak ako sa loob ko. Umiiyak talaga ako sa Lord. Tapos, ang dami-daming nights kasi na-interview kami sa 700 Club. Tapos, na habang finifilm kami, pareho kami, umiiyak kami kasi nare-recall namin yung mga times na sobrang painful. And I prayed na, sabi ko sana yung mga nanay, hindi maramdaman niya. Naramdaman ko that time. There was a time na tumataas yung blood pressure ko. That was really very painful. Siyempre, ito yung lahat naman ng magulang nangangarap ng mabuti at magandang kinabukasan para sa mga anak. But it turned out otherwise, then talaga, anong magagawa mo? Helpless ka. Ngayon, ganito, no? Nakikita ko lamang na napakaraming, umuulit na mga istorya ninyo. Iba-iba siguro yung kaso ng mga bata, but the point is, nagiging talagang pain, okay, ng mga magulang. And sa aking pag-aaral, and I'm not speaking directly about sa pamilya ng guest natin ngayon, Velos family, but gusto ko lamang maisip rin ng maraming mga magulang. Kasi my son and I were asked to speak on a father and son. Ayun pagkatapos naman ng mga episodes ng anak ko. So there was this father and son. We did it, I think, 3 or 4 times, no? At talagang pinaiyak niya mga magulang. Ang isang question niya, dito nga yung bang, hindi ko alam ako yung ilalagay ng anak ko sa limelight. Okay? So you think, hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko dahil ang tatay ko si Pastor Clem, pastor, counselor, ginagalang nyo, narinig yun sa radyo. But let me tell you this. Ayan, ako, unti-unti na. And one of the things he said that has really touched a lot of the hearts ng mga fathers doon is, sabi niya ganun, if you do not give time to your sons, kasi father and son, okay, someone will. Hahanap yan na magbibigay sa kanila ng time. Now, I really do not know and I'm not aware about this family na case natin. Kaya lang gusto ko lang warningan yung ating mga magulang na nakikinig. Kasi, alimbawa, ako, karamihan sa atin, when we got married, say, for example, at age 20 to 24, something like that, tapos nanganak ka, hindi ba? That is also the beginning ng pagtaas mo sa karir. I mean, kung ambisyoso ka, hindi ba, unti-unti yon, no? And that was also the time when you neglect your family. Parang gano'n, no? Na, kasi yung bang, wow,
broadcast ko noon hanggang 10 to 12, halos gabi-gabi yun, yung mga ganung bagay, no? Na dati-rate, nagbabike kami mag-ama, ngayon sabi ko, pahinga muna ako kasi may broadcast ako mamaya. And dumami yun. Plus, dumagdag ngayon, pwede ka ba mag-speak sa bayang to? Pwede ka ba mag-speak sa bayang to? Pwede ka ba mag-out of the country? Ganon. Siyempre naman, nagsisimula kang tumaas, nagsisimula kang makilala. And yung anak mo nasa bayan lang man. Anytime I go home, I'll see him. Ang problema is, when I go home, wala na siya sa bahay. Di ba? Kasi nga, the friends, the barkadas, gave him the time, gave him the attention and whatever. And so, ganun na nangyari. So, sinasabi ko lang sa marami nating mga magulang na it's good really to be faithful sa ating service sa Panginoon, lalo na sa mga pastor at missionaries. But also think in terms of our first responsibility is our family. I learned it the hard way. Kaya nga sinasabi ko ngayon sa maraming mga magulang na kahit nga sa mga magulang na Kristiyano na yun nga, they have to work to build a good future for their family. Ang lagi kong sinasabi, if you are building a good future for your family while neglecting them at present, there will be no good future because you're destroying them right now. Yung ganun. Kaya yun, napakahirap Napakahirap manimbang yung bang tawag ng ministry, di ba? Yung ganon. You always have to be there. Yun yung binigay sa atin ng Panginoon. And then of course, what about our children? In fact, noon, I've had counselors na mga anak na mga missionaries, na tribal missionaries, na they have to leave their families, their children sa isang, what do you call this? Sa isang compound, ng mga anak ng mga missionaries na ganon. And some of them turn out not good. Okay? Yun ang sinasabi natin na napakahirap talaga. We just have to balance. No? We just have to balance. Yun, I'm sorry na nanakaw ko yung yung testimony ko, sinasabi ko, but I can only speak for myself. At yun ang nakita ko doon talaga. Nung sabihin ng anak ko yun sa mga tatay, there were about 1,000 of them, ganon. If you don't give time to your children, someone will. Sabi niya ganon. Bakit? Kasi there was a time na pinagalitan ko yan. Kasi gabi, alas 3 ng hapon ng uwi. Kung umuwi ng bahay, alas 10. Yung ganon, di ba? Tapos sabi ko, bakit ba? Sabi niya, pa, okay, tingnan mo to. When I'm watching PBA, sabi niya ganon, sino kasama kong manonood dito? Sabi niya, parang sira ang ulo ko kung sisigaw ko na sisigaw dito. Naintindihan mo ba yung kagandahan na magkakabarkada kami, nagkakantyawan, nagsisigawan, o nagpupustahan pa. Kung minsan yung mga ganon, no? Pustahan ng pagkain, ganito. Yung mga how enjoyable is watching PBA with your friends. Dito sa bahay, sabi niya, kasama ko aso yung mga ganun ba? And now, this gave me and my wife the realization. Di ba? Yung ganun na. Isa ho ito sa mga, there are 4 things na nangyayari kapag medyo nagmi-misbehave yung ating anak. Seeking for attention, seeking for yung tinatawag natin na bukod sa attention, ay tinatawag nating love, okay? Then of course, yung kuminsan ay nagre-rebelde na, di ba? And then of course, ay yung tinatawag natin na display of inadequacy. Kasi nga, wala naman akong asahan sa inyo, parang ganoon. So again, what I'm just trying to say sa ating mga listeners, sa ating mga magulang is this, no? Yung unang sinabi ko, mga magulang yung nagtatapat sa Panginoon, and I really see na even though, di ba, yung mga bata tinatamaan pa rin, katulad ng sinabi ko. Now, ang kadalasan nangyari, bakit ganoon ang sipag-sipag naman ng magulang, nasa ministry mga magulang, pero siguro if we go back, when I was starting, yung doon nagsimula. Kahit kayo, halimbawa sabihin nyo, mga tapat na kayo sa church ngayon, mga elders kayo ng church, ba't nagkaganon yung anak nyo? Go back in time and you'll find out saan nagsimula yung pain. Sabi nga ni Bishop Dante kanina, parang naging humbling experience yun para sa kanya. That's right. Because, we want to do a lot for God and so we're confident that everything we're doing is blessing sa maraming tao. But then when you're hit, yun ang pinakamabigat talaga. Meron nga po bang mga ganong realizations, Bishop Dante and Sister Cynthia? Ako, if I may add to Kuya Clem's yung word. Kasi ang father ko never had a time na naglaro kami. Never had a time na winan-on-one niya ako, sinamaan niya ako, walang time na kahit nga baon, hindi ako binigyan Or graduation, wala siya lagi doon.
Pero I never turned negative, yung naging problem niya ako hanggang ngayon. At sugarol, babaero, nananakit ng nanay ko. Hindi ako nagkaroon ng hatred, naawa nga ako eh. Lalo nang na-born again ako. So, kung ang basis natin, we don't have time sa ating anak, hindi naman ako ganun eh. So, pangalawa, yan, tanungin mo siya. Pag may mga events, kasama siya. Lahat ng mga lakad namin, baon, anumang pangailangan niya, nasa private school siya lagi. At damit, pera, huwag niyang sabihin sa akin, hindi ko siya binigyan ng time kasi marami kaming pictures, we were together. At saka sa stage, lahat ng places na magaganda, halos we've been through all the stage. Kasama namin siya, pagkain, lahat. So nakita ko, yung time with a child is a factor, no? Totoo yan. Pero that doesn't guarantee na magiging okay yung anak mo. Kahit sabihin pang Christian family, lalo ko, pastor ko, that is not a guarantee na yung anak mo magiging tama. So merong isang pastor na nagsabi sa akin, kahit na anong gawin kong turo sa church, sa family, na huwag kayong papasok dyan, huwag ninyong gagawin ito, huwag kayong pupunta dyan. Pagtalikod ko, gagawin pa rin nila yung gusto nila So I've learned one thing, sabi niya, na I have to teach them to fear the Lord. Kaya nga pagpasok ko, pag-upo ko rito, binuksan ko itong iPad ko. Napunta ko sa Psalm 128 verse 1 up to verse 6. Blessed are those who fear the Lord, who walk in His ways. Pag tinignan mo to, it's all about the family. Sabi sa Proverbs chapter 8 verse 13, to fear the Lord is to hate evil. So yung pastor na yun, he has had a lot of difficulties and problems that he encounters sa church, sa family matters. Doon siya nagkaroon ng assurance ng tao. Pag dumating sa puntos na kailangan mag-decide siya, hindi dahil nandiyan ka, hindi dahil pinapangaralan mo, kundi dahil may takot kay Lord. Pag nagkaroon ng takot kay Lord, meron siyang choice. He has to decide on his own. Whether Christian family yan o hindi Christian family, pag may takot sa Lord. So, pinag-pray ko talaga kasi nasa counseling ministry kami, tapos karamihan ng problems na na-encounter ng mga pastors, katulad din na na-encounter ng katulad sa anak ko. I really do not have any clear-cut advice to give to anyone. But, yes, to have time with your family, especially with your children, to rear them up in the fear of the Lord, send them to Christian schools will help. Pero on one-on-one, I pray na we lay hand on our child and teach him the Lord and to fear the Lord all throughout the days of his life. Kasi actually, sa totoo lang, ang galing magturo ni Pastor Dante, ang daming kong pwede sabihin. Pero nag-give up lang ako Yung last time ko, May last year, kasi June siya nagkaroon na encounter Nakasubsob ako, sabi ko, Lord, ayaw ko na, bahala ka na sana ko, ayaw ko na talaga. Doon kumilos ang Lord. Lahat ng alam ko yata, in-apply ko na. Nang sumurrender ako, bigla after 1 month, birthday wish ko yung kay Lord May 27 birthday ko. Sabi ko, Lord, ayaw ko na, surrender na ako, pagod na ako, bahala ka na sa ano ko. So, mga ilang taon lahat yon yung parang ang bigat-bigat niyang dalhin? Simula bata pa to, problema ko na to Kaya, so, mga 15 years? More than that. More than that. Parang yung paglabas pa lang sa tiyan, naghanap ng iPad. Naghanap ng iPad. Honestly, Opo. Pag nakikita siya, kumukulo talaga yung dugo ko Bakit? Nilalapastangan niya magulang niya Kung sagot-sagutin niya yung mother niya. No? Asawa ko yan yun. Pagkatapos, lately, nung nasa stage kami, bago kami umuwi, 2008, ay, ako na rin. Nakita ko kasi nagdala ng babae sa bahay. Ginagawang hotel yung bahay namin Ay, ako talaga. Ay, nilipastangan din ako. Doon nagsimula yung kulo ng dugo ko. Pag nakikita ko siya, bakit? Niloloko kami Ninanakawan ang mga tao. Although ako, wala akong case na ninakawan. Pero yung nawala sa aming malaking TV namin, siya ang nagpanakaw. Naipamulsa mo yung malaking TV, ha? Oo, talaga. Ayaw niya aminin nun. Pero nang nagkaroon siya ng encounter kay Lord ng June last year, inamin niya na kaya nawala yun dahil sa kanya. Kasi wala akong alam na pwedeng kumuha nun So, dahil doon, pag nakikita ko siya, manamit siya, kilos siya, inis ka agad ako. Bakit? Yung respeto, hindi niya binibigay sa amin, lalo sa asawa ko.
Pero yun nga, sumuko na ako kay Lord kasi lahat na yata na sinabi ko, ginagawa ko naman eh. Pero nang sumurrender na ako kay Lord, alam ng Lord, bibigay na talaga ako. That's the time that the Lord rescued me by the grace of God. Praise the Lord. And siguro yun ang nagpapakita lang sa atin talaga na lahat naman ng kaalaman natin okay, ay mababaliwala. Maliban lang talaga dun sa kaalaman natin na maging malapit tayo sa Panginoon. The wisdom to take the Lord, and to ask the Lord to handle everything. Siguro, okay, kung minsan nagiging hadlang sa atin when we've been doing a lot of things, okay? Yun nga, ganon. Parang I could really identify kay Bishop Dante, na counselor, hindi ba? So you can tell people what to do, yung ganon. Pero pagka anak mo na, sabi mo siya, anong gagawin ko sa sarili ko? Parang gano'n. Yun na yung pinakamahirap na tanong, hindi ba? Yun na yung pinakamahirap na tanong. And I think that is also the point of the Lord. Na wala ka nang susulingan, you just come up to me. Di ba? Yung gano'n. Ako na, bahala dyan. And yun nga yung pinakamaganda na when you see the hand of God moving. Para kasi kung minsan, siyempre nga, di ba? Kaya natin to, kaya natin yan, ginagawa natin yan, ganyan. Pero pag anak mo na, ang problema kasi pag anak mo na, yung galit at awa magkasama yan, paano mo gagawin? Di ba yung gano'n? I used to have alcoholism and drug rehabilitation. Okay. And sinasabi ko sa mga magulang, tough love. Pero pagdating sa'yo, anak mo, gaano ka ka-tough? Diba? Lalo na yung nanay, kuya. Oo. Diba? Gaano ka ka-tough? Diba? Minsan mas pang manikis yung tatay Pero pag nanay, Sister Cynthia, paano po? Tama kayo dyan. Kasi alam ko na nagagalit siya kay Jonathan. Hindi sa amin siya umuwi. Tapos, there were times na uuwi siya. I would treasure that time na umuwi siya. So, paghahain ko yan, tapos kakausapin ko, parang walang nangyari, parang mabait siya. Parang ganun ang treatment ko sa kanya. Tapos, I would really, parang gusto kong ma-update kung ano nangyayari sa kanya. So, I would talk to him kahit gabing-gabi, madaling araw, ganun, nag-stay up ako for him. Pag pumupunta siya, bihira lang yung pumupunta siya. Tapos, I would text him. Minsan talagang hindi siya nagte-text ba? Ano po yung bigla na lang siyang susulpot minsan, sa bahay ganun. niyo? Oo, lalo na pag may kailangan siya. Pera. Pera. Oo, O may trouble, yan. Basta may trouble yan. Ganon. Tapos, I would ask his sisters kung nasaan siya, kung alam nila, ganon. There was a time talagang blackout. Walang sinasabi yung mga kapatid niya. 5 days or so, wala talaga akong yung pala yung time na nakakulong siya. Hindi namin alam. Tapos sobrang anxious ko na, bakit gano'n si Jonathan? Tapos tinitignan ko yung mga Facebook, ano bang nangyayari? Nakikibalita rin Nakikibalita ako, wala akong parang news blackout tungkol sa kanya. Yun pala, alam ng mga kapatid niya, nakakulong siya. 5 days. Ha? Si Ruth lang nakakaalam, yung bunso lang nakakaalam. Hindi po kayo nakakatulog? Oo, talagang I would pray, tapos I would pray myself to sleep, ganon. Worrying, syempre mga nanay masyadong worry-worry. Ganon, yun ang aking problema. Hirap ako sa worry. Kahit ngayon, pagka hindi nagte-text back, talagang minsan kung anong pumapasok sa isip ko, kasalanan yun, alam ko. Although ang Lord tinuturuan ako na mag-stay calm and i-allow ang Lord to be Lord of his life. So, there was a time na na sinabi ko, Lord, parang naman, napaka ibang klase naman ako. Sabi ko, ganito na nga ginagawa ng anak ko sa amin, niloloko na kami, tapos hindi ko pa siya, kumbaga, hindi ako nagagalit ng todo-todo. There was a time, sinisigawan ko talaga siya ng sobrang galit. Pero yung unconditional love ng Father, grabe yung binigyan ako ng Lord ng unconditional love for Him. Na kahit na ano pala yung gagawin ng anak ko, pwede pala yun. Parang daw yan sisigaw-sigawan ng todo pagkatapos, anong kailangan mo? Oo, gano'n. Parang gano'n. Pag-aalis na, abutan pa rin. Parang gano'n. Hindi natin maintindihan yung love. Hindi natin maialis sa nanay yun. Yun talagang biyaya ng Panginoon yun sa mga nanay. At madalas sinasabi ko ganito na sa maraming pagkakataon, okay, we can be tough dealing with other people. Pero pagka pamilya mo ang pinag-uusapan, ibang usapan yon, hindi ba? Doon masisira dahil anak mo yan.
But I think, the grace of God is there. Kasi, ito, no? I'm sure naranasan nyo rin to. Kaya nga siguro si Bishop Dante is nagre-resign. Because people will say, ayan, anak pa naman ng pastor, pastor pa naman ng tatay. When I was confronted with a question, di ba? Bakit ikaw, ang anak mo, ganito? Kaya nga itong sinasabi ko sa inyo dahil natuto ako sa anak ko. You know, the point is, hindi porke nagkasala yung aming mga anak, sasabihin natin na wala na kayong kwenta. We're still preaching what is true. We're still preaching what is necessary. Kaya lang, ba't nagkaganon yung anak mo? Well, may pagkukulang ako doon. Pero it does not mean to say, I have to stop you from doing what is right. Hindi ba? Sabi ko nga, right after one of the, kaya nga ay naging problema namin, I had the privilege to go to Dubai and the neighboring countries, di ba? 7 Emirates yun. And nahalata ako doon, every time I preach, iyakan yung mga magulang doon. Ibig sabihin, may kasama na kasing natural na awa, hindi ba? At sympathy doon sa mga Why? Because I know what you're talking about. I know what you're feeling right now. Because I'm feeling the same way. In other words, that's yung blessing naman na binigay ni Lord, hindi ba? We can be more fiery in our teaching, hindi dahil magaling tayo. Wala naman talagang magaling sa harap ni Lord. Kasi tinuruan tayo ng Panginoon the other way. That's right. Kaya yung mga nambabato, well, okay lang. Mambato kayo, pero ano naman na magagawa ng pambabato ninyo, pero magpapatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon because yun yung tinanggap namin mula sa Panginoon, no matter what happens. Buti na lang din, Bishop Dante, no, hindi po tinanggap yung mga numerous resignation letters 4 niyo. na beses yun. Yung dalawa, with the Lord lang. Kami dalawa lang. Nasa States Park. Yung dito sa, sa Pilipinas, kasi 2008 kami dumating twice. Yan, from the bottom of my heart, I was crying. Talagang totoo yun. Talagang sabi, paalam na. Ayaw lang nila talaga. Biyaya lang ng Lord talaga eh. Sabi nila sa'yo, hindi naman ikaw. Yung pa yung time na fiery ako kay Lord. Yung Kasi talagang nakikita ni Lord yung complete picture, Kasi tayo, ito lang pa lang ang nakikita natin, So, hindi niya talaga inaalaw ng Lord din yan, di ba? Romans 8:28. Para sa kabutihan ng lahat. Pero deep within my heart, umiiyak, dumudugo ako. At yun din yung nakita ko na maraming beses na grabing kilos ng Lord. Wasak na ako, bugbog sarado ko, latang-lata ako. Pero pag nangaral ako, minsan maiksi lang. Para sa akin, walang karating-dating. Tapos yun naman yung kumilos ng Lord na napaka-powerful. Hindi ko alam eh. Talagang biyaya lang talaga naman. Okay, nako, hihinto muna tayo para ituloy ang ating pakikipagkwentuhan sa kanila at ang dami niyo pong pinapaiyak. Very touching daw po ang storya ng Veluz family. Pero nag-iintay muna si Mami Bessie para sa hatid pa niyang parenting tips. Ang tamang oras po ngayon, 10:31 na. Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Mahalaga po ang kapahingahan. At ang kapahingahan na yan ay best na makukuha natin sa pamamagitan ng resting while sleeping. Yan. Sana dumami pa yung oras ko na. Ito po yung Mami Bessie Rest dito sa ating programang Memo ni Mommy. At ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito nga sa ating bedtime pattern. Yan. Matawa ko kasi parang ilang oras ba talaga ang aking sleeping time? Siguro average of 5 to 6 hours. And sa biyaya ng Panginoon ay okay naman po. Hindi naman po yun malaking problema para sa akin, and I'm not always sleepy during the day. Kaya meron tayong tinatawag na body clock. Kanya-kanya po tayo ng body clock. Pero ganyan yata ako ginawa talaga ng Panginoon. Na kahit na ganun lamang ang dami ng tulog ay up and about. Yan. So, purihin si Lord. Siya ang source ng strength nating lahat. And so, what do we do about ito pong bedtime na ito ng ating mga bata? At ang tuon ng ating pag-uusapan ay hindi po ito para sa lahat ng bata. Yun lang talagang mas bata pa lamang kung saan ang gulang ay 10 years old and below. At kapag ka naiset na po natin ang tinatawag na kaugalian sa pagtulog ng mga batang 10 years old and below, ito po ay kanilang tataglayin hanggang sila po ay umidad na.
Parang kamakailan ay meron akong kausap na nag-enroll dito sa ating Teachers College. Oh, by the way, yung mga gusto pong mag-enroll sa isang degree at kayo po ay past the college years, pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin. Mag-email lamang po kayo sa memonymommy@yahoo.com o di kaya naman ay tawagan ako sa 0922-853-8009. Okay? So, itong batang ito ay, I think, 17 years old at ini-interview ko siya habang siya ay nag-enroll at sabi ba naman sa akin, kasi nakita ko yung card, nakalagay dito ay lagi siyang late pumasok. At ang kanyang ikinatwiran sa akin, hindi siya marunong gumising, sa kanyang sarili. At kapag ka siya ay ginising, bumabalik ulit sa tulog. At 17, naku, paano yan? At 17, hindi na ho yan katanggap-tanggap. And there must be some problem somewhere. So, dapat 10 years old and below, ito po ang ating magandang panahon upang sila ay turuan ng tinatawag na proper bedtime habits. Memo number 2. Ayan, bedtime. Ano ba yan? Excited talaga ako. Proper bedtime routine or habit. Set up. Ayan, set up. Na memo number 1, set up a good bedtime routine. Ano ba yung bedtime routine natin? Ibig sabihin, dahil routine, ano yung mga nagaganap bago ang matulog? Halimbawa, kung ikaw ay merong anak na toddler, syempre, ang nagaganap dyan bago siya matulog ay ang linisan, pagsusuot ng pantulog na damit, pagliligpit ng mga laruan, at pwedeng na storytelling. So, yun po yung routine. What takes place before the actual sleeping time. Okay, so routine. Para alam ng bata na kapag ka ito na yung mga nakikita niya, parang mga signals na yan. Oops, malapit na akong matulog. Memo number 2, gawin po nating tahimik. Talagang quiet. Peaceful ang atin pong mga gabi. Hindi yung kung kailan gabi, tsaka tayo nagkakagulo. Kung kailan gabi, tsaka tayo nagagalit. O kaya naririnig ng ating anak na nagkakagalit tayo ng mga adult sa bahay. Maganda po kung meron tayong dim light. Ayan, medyo alam na niya pag nag-dim na tayo ng ilaw. At dapat po cooperative ang ilang members of the family dito para ma-set the tone ang tinatawag nating tulog time. Pwede rin sila na nakikita na rin na gumagawa ng routine. Ayan, si daddy ay nag-change na sa kanyang pajama. O kaya si kuya ay nagtutoothbrush na rin, nagsisimula na siyang magbihis ng pantulog. So, para alam na ang conditioning na tinatawag, quiet and peaceful. Memo number 3, dapat din po ay meron tayong pare-parehong bedtime. Hindi yung, sige, pwede alas 10. Bukas naman, dapat 8 o'clock. At tapos susunod, dapat ganito. So, hindi po ganon. And syempre, when we talk about sleeping time, dapat meron din tayong fixed na waking time. Kaya para maiwasan po yung, sabi ko, 17 years old, hindi raw marunong gumising sa sarili at parang proud pa. Naku, hindi po yan dapat ipagkapuri at maging proud dahil hindi po magandang ugali yun. So, bigyan din po sila ng fixed time na waking time nila. Anong oras ba? Tulog ka na alas 10 o sige, dapat 6 gising ka na nga ba? And then not only that, ito nga pong schedule na ito ay dapat kahit na mga weekend, summer, kasi minsan, sige, want to sawa kapag ka walang pasok, wala namang gagawin. Bigyan natin sila ng gagawin. Yung salita pong gagawin ay naibibigay po yan, napaplano po yan. At kapag inisip talaga natin ang gagawin, naku, hindi po tayo mahihirapang mag-isip sa dami ng ating gagawin. Memo number 4, gawin po natin comfortable ang ating tulugan. Huwag naman yung parang, so paano nga naman siya makakatulog kung ang sikip-sikip at ang init-init? Kaya maganda po, tingnan natin how comfortable ang kanilang tulugan. And then, ito po, panghuli, memo number 5, wag po tayong magkaroon ng compromise. Yung parang minsan sasabihin ng bata, ay, ayoko pang matulog. Ay, ganito kasi, ay, ganoon. Minsan papayag tayo and if we do something like that, ayan, sa mga susunod, ang mangyayari niyan ay lagi na lamang aasahan na tayo ay papayag sa kanya nga pong mga hiling. Ang maganda po, dapat ang atin pong oras na napag-usapan, takdang oras ng pagtulog, takdang oras ng pagising, ito po ay ating isasagwa upang ang ating mga bata tunay naman na kanila pong matandaan ang tinatawag na sleeping time. Mga ilang paalala po, sabi nga natin, lahok-lahok at kung ano-ano ang ating mga sinishape up sa ating mga anak at kasama po at napakalaga
ang kanilang tinatawag na pagtulog. Ito po ang inyong Mami Bessie Reyes dito sa ating programang Memo ni Mami. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. Welcome back dito sa Family Matters. Ang bilis ng oras. 10:39 na po ng umaga. Lahat ng day, ang ganda talaga ng topic ninyo sa Family Matters. Naiiyak ako kasi nanay din ako ng isang anak na lalaki. Lagi din ng worry ng mother pag lumabas ng bahay ang anak. Pero salamat sa Lord kasi laging nagpapaalala na magtiwala sa Kanya. Kulang ang araw pag hindi nakakapakinig sa inyo. Yan ang mensahe para sa atin, Kuya Clem, ni Luz Veminda Mejorada. Yan nag-text din sa atin. Opo. Sabi niya, good morning po at thank you po sa inyong mga panalangin at advice. Nakikinig po ako sa talakayan ninyo ng mga values. Okay? And pakibati raw ang kanyang wife, si Sister Naomi. At mula ito kay Pastor Franco. By the way, I'd like to announce also we have counseling. Si Pastor Vin Santiago is counseling sa Back to the Bible every Wednesday. So kung gusto po ninyo, you call our office 371-948-8289 para kung gusto niyo magpa-counsel kay Pastor Vince Santiago. Okay. Bishop Dante and Sister Cynthia, I am so blessed sa ginawa ng Diyos sa inyo. To God be the glory. Si Ate Lynn Yi ito. Opo, kasama po namin sa church. Ah, Pastora po okay. namin before. Ate, how are you? God bless you. Si Shekinah Joy Claudio, blessed na blessed then to hear your testimonies, just what we have heard from DZAS, Pastor Juan and Pastora Marie Cris Claudio. Oh, marami ang naa-amaze. Eto na nga, mas mag-focus na tayo ngayon. Kailan tinurn ni Lord into dancing yung inyong matagal na morning? Maganda. Oo. Ako actually, bilang pastor, wala na akong masabi kundi thank you, Lord. At saka lalo kong naranasan yung grace ng Lord sa buhay ko. Kasi kung sa akin lang, matagal na akong huminto sa paglilingkod. Pero nung nilapitan ako ng anak ko, sabi niya, Dad, patawad po sa mga ginawa ko. Tapos kinuwento niya lahat ng mga ginawa niyang kalokohan. Hindi ko alam eh. 2.5 hours na, alas 12 ng madaling araw, hanggang 2:30. Kasi nung kinuha ko siya sa in-laws ko, doon siya nagkaroon ng encounter kay Lord June 15 last year, 2013. Nang umuwi kami, nagdadrive kami, nagsasalita siya, ako naman galit pa rin at awa. Hindi ko maintindihan na Tapos pagdating ko sa bahay, gusto ko na matulog. Sabi niya, Dad, pwede bang kausapin kita? Marami akong sasabihin sa'yo. Hindi, okay na yan. Sige na, Dad, please lang. Hindi, naupo ko. Yung konting sandali lang niya yun, 2.5 hours na, napatingan ako sa relo. Parang nagko-confess po siya sa Oo, inyo. lahat ng mga ginawa niya. bata. Ay, ang dami. Sabi ko, Parang ang alam nyo lang, iceberg, yung oo, tip. Oo, tip lang. Oo. Oo. Sabi ko, tama na anak, 2:30 na eh. Dad, wala pang 5% yung nasasabi ko. Sabi ko, anak, ano ba naman yung pinagagawa mo? Pero tanda mo ito, kahit na anong pinagdaanan mo, mahal ka ng Lord, pinatawad ka. Mahal din kita, pinapatawad kita. Inobserbahan ko siya kung ano talaga itong anak ko. Humingi ng tawad doon sa mga ninakawan niya ng cellphone. Ayun nga, one time, binayaran ko 45,000 eh. Para lang iatras na niya yung basta isa-isa. Yung iba, pinatawad siya. Iba naman, pinahulugan. Yung iba, huwag mo nang bayaran. Basta, tapos, nung binotis mo ko siya ng August 29 last year, sabi niya sa akin, September 2, magpapastor siya. E di ako naman, si daddy na observant, totoo kaya itong ginagawa na anak ko na to? Hanggang sa nagsimula ng gawain, tapos ang daming pumunta. Yung mga ninakawan niya, tapos yung mga galit sa kanya, tinitinan kung totoo siya. And then nagkaroon siya ng cell groups sa mga magnanakaw na tinuruan niya, sa opisina niya, na nagiging top notcher pa siya, talaga nagkaroon ng cell group, one after another. Sabi ko, totoo na talaga itong anak ko, Panginoon, salamat po.
Tapos nagpapatotoo siya. Ang dami ko pang naririnig na hindi ko narinig nung nagsalita siya. Sabi ko, napakadami pala talagang ginawa. Kaya sabi ko, Lord, thank you for touching my son. Lord, salamat po na yun lang enjoy ko kay Lord ngayon. Lahat ng pains ko, lahat ng mga frustrations ko, lahat ng mga bagay na sinabi ko sa Lord, ayaw ko na. Ngayon, tuwan-tuwa naman ako na pinapakalat ko ngayon patotoo niya. Ako lagi nagpo-promote. Every time mayroon akong preaching, nung Sunday, ngayon, sa Bicol ako, Saturday, tsaka Sunday, hindi ko lang sila maisama lagi ngayon. No? Ngayon lang nangyari na nga, ako lang mag-isa dahil may gagawin ng wife ko, so mag-fly ako doon. Share ko lagi Wala akong testimony, wala akong preaching na hindi ko binabanggit. Kasi noon ayaw niya lumapit siya one time sa akin, noong October yun last year, Dad. Kung ano man mga ginawa ko, patotoo ko, bahala ka, sabi mo ko anong gusto mo, yun. May ano na kayo, lisensya na. May wala lisensya akong na kayo. preaching. Hindi na chismis. Oo, hindi. Talagang mga tatay, nanay, lumalapit sa akin, sasabihin sa akin, Pastor, akala ko yung anak ko ang worst. Mas worst pa pala anak mo. Nagkaroon tuloy ng hope. Ako mismo sabi ko, Lord, inallow mo ito for a purpose, for the glory of your name, and for many people to be restored back to you, to be encouraged. At saka ang dami talaga, nagsusuko ng buhay nila kay Lord. At sila mismo nagsasabi, may pag-asa pa. Yun po, napakasarap po rin ng Panginoon sa ginawa niya sa buhay ng anak ko. Amen. All right. Naramdaman nyo din po na this time, sincere. Ang feeling ko, yung parang, di ba, hirap na hirap pag buntis, no? Tapos parang nanganak. Tapos nakalimutan mo lahat yung pains ng panganganak. So, ganun yung naramdaman ko nung binago ng Lord si Jonathan. At nagpupuri talaga ako sa Panginoon kasi alam ko wala kaming ginawa para magbago siya. Ang Lord talaga ang kumilos, ang Lord ang kumausap sa kanya, ang Lord ang nangungusap sa kanya ngayon para ituwid yung mga iba pa niyang mga kulang at mali. So, purihin ng Panginoon talagang glory to God. At ang masasabi ko po, kasi marami din pong nagsasabi sa amin na kahit na asawa nila o anak nila na talagang akala nila masamang-masama, tapos sabi nila, may pag-asa pala. Tapos umiiyak sila kasi yung napaka-grabing ginawa ng Panginoon kay Jonathan, gagawin din ng Lord sa kanila. So nagpupuri kami sa Lord sa ganong opportunity na gagawin talaga ni Lord yun. Walang imposible sa Panginoon na baguhin ng tao. So mas matinding iyak, pero iyak na po ng kagalakan. Opo. Parang nabunutan na rin kayo talaga, ng tinik talaga. Grabe. Oo, natatandaan ko po isa sa hindi ko makalimutan sa testimony ni Jonathan. Nung Father's Day po, in-announce niya na tatay siya. Yun nyo lang nalaman na lolo na pala kayo. Hindi ko magkahalong galak o lungkot. Hindi ko malang ang pakiramdam ko. No, kasi sabi ko, I want to pray for all the fathers. Father's Day. Nagtayo ang mga fathers. May nakita ko tumayo siya. Sabi ko, Panginoon, ano kaya ito na naman to? Nilapitan ko. Ano yan? Inaamin mo ba yung bata na sinabi nung lolo nung last year? Anak mo ba yun? Opo. Pero mo yun, gagastos pa kami ng 100,000 ng wife ko. Nagpa-research ako para pa-DNA namin siya at saka yung anak para mapaamin ko lang. Ayaw talaga niya But just one mere touch of the Lord, it turned everything around. Napakahirap talagang alam ko, walang iba. May ginawa kami, may ginawa tayo. We prayed. We left everything into the hands of the Lord. That was the turning point. Kasi lahat naman ng payo, lahat ng camps na pwede siyang padaluhin, lahat naman siguro, yung preaching, lumalapit pa sa akin to Many times, Dad, ang ganda ng preaching mo. Pero wala He chose to be that way Kaya ngayon, talagang nakita ko, hindi pwedeng sisihin kami, magulang o kaya pastor. May part talaga, may pagkukulang, hindi ko sinasabing wala. Pero when somebody chooses to be that way, he's accountable to God. And what we can do is to exercise love and pray that the Lord will make a difference in his life. Unless talaga mag-intervene si God. Oo, kasi si Paul, wala na talagang mga Christians kasi wala siyang ginawa, kundi ipakulong, talagang ipahiya, mga Kristiyano. Pero ang Lord na, ang umaresto sa kanya. That's what's happened to my son. Ganda nung story kung paano nag-turn around. Si Lord pa rin. At yun nga siguro yung nice nating sabihin sa lahat ng ating listeners. Gaano ka man kalalim sa bigat ng krisis ng iyong buhay, tandaan mo na hinayaan to ng Panginoon at ang una mong hihilingin, hindi yung ilabas ka dyan. Ang una mong hihilingin, papaano
maibabandila ang kaluwalhatian ng Diyos. How will God be glorified in my situation? Kasi siyempre, pare-pareho lang naman tayo. Pag nasa gitna tayo ng kabigatan at kahirapan, Lord, ialis mo ako dito, tulungan mo ako. Pero ang gusto ng Panginoon, hanapin natin, Lord, paano ka maluluwalhati sa karanasan na ito? And then, of course, the Lord begins to work. And yun. Always looking at hindsight, nakita natin, kung hindi nangyari yun, itong kaluwalhatian ito, hindi maranasan. So, we should be thankful. Kaya lang, siyempre, masakit pag nandoon ka. Thankful na lang tayo pag nakalampas. Habang nahandoon, mahirap maging thankful di ba? Pero yun nga as for the Lord, His ways are perfect. God does not make mistakes. Amen. Kailangan lang natin tanggapin na ito yung gusto mo, Lord. Hindi ko alam kung anong kinabukasan, but I'm always sure it will always be for my own good. Amen. Jonathan, paano ka naman bumawi sa mga magulang mo sa lahat ng heartache at pain na dinulot mo sa kanila noon? Pero ngayon, paano ka naman bumabawi? Well, kung dati pong disobedient ako, ngayon naman puro obey. Ngayon ka children obey your parents. Nakikita namin yan. Tapos, Ngayon, pinagbubuhat na niya ako ng gamit. Naglilinis na ng kubeta. Aba, grabe. Ang laking pinagbago. Thank you. Praise God. po, dati hindi nga po ako naniniwala na merong Diyos. Ngayon po, pastor na po ako ng third service ng church ni Dad. Church ni Lord. Church ni Lord. At saka talagang hindi galing sa ibang churches na transferees. Talagang mga souls na nahuli ng isda ng Panginoon. Ginamit talaga yung buhay niya, yung patuto niya. At karamihan yung mga tinuruan niya, mga magnakaw, yung mga namumuhay sa kasalanan, yung may mga anak-anak na sa iba-ibang mga babae, biglang nang dumadalo dyan, inaamin na, humingi ng tawad sa mga babae, tapos sa mga anak, inaako na. Sabi ko talagang ito, ang Lord talaga ito. Yun pala yung magiging papel niya, no? Magiging instrumento pero po siya. napakahirap, no? Sana huwag mangyari sa mga anak ninyo yan, mga kapatid. At biyaya lang ng Lord na nakaya namin to. Hindi dahil pastor ako, kundi sa biyaya lang talaga ng Lord. Blessed na blessed po ako na sabi sa akin ni Jonathan last week. Sabi niya, ang desire ko, yung mga taong mga bulok ang buhay, mabago sila. At gagamitin sila ng Lord para din dun sa mga taong bulok ang buhay. So, yung parang mag-domino effect. Yung ginawa ng Lord sa kanya, gagawin ng Lord sa kanila. Na nangyayari ngayon dun sa grupo niya. Especially, meron siyang tinatawag na wealthy team, Team Wealthy. Mga 15 sila, ganon. Ex-drug addicts, ex-fornicators, mga ganon. So, nabinago ng Lord. Ngayon, sila naman yung magkakaroon ng impact sa mga ibang tao. Yun po yung kaligayahan namin na marinig sa glory ng Panginoon. Okay. May mga tanong po dito, Kuya Clem. May problem po ang mother-in-law ko sa anak niya. Dahil laging nanghihingi ng pera at homosexual po yung anak. Baka may sinusustentuhan. At natatakot po ang mother-in-law ko kasi pag hindi niya nabibigyan ng pera sa iba nanghihiram at pag walang mahiram, natatakot kami baka mag-suicide. Marami na ang naniningil sa kanya. Parang gusto ko na rin po siyang palayasin. Parang gusto na rin po siyang palayasin ng kapatid niya. So ano po ang pwedeng gawin sa bayaw ko? Dahil halos lahat po kami nag-give up na. Alam mo, yun ang malungkot no? Okay. Nararamdaman natin yung pain nila at saka yung galit na rin kasama yun, ano? Pero sana don't give up, okay? Don't give up. Kasi naniniwala tayo na may paraan ng Panginoon dyan. For one thing, katulad po ng in-announce ko kanina, no? If you can bring your son to see Vince Santiago, okay? Si Vince po was once just like your son. Okay? Pero ito ay ginagamit ng Panginoon ngayon. Ang kanya pong schedule is every Wednesday. So tumawag po kayo sa Back to the Bible 3719488289. Okay, kasi malibang maayos ang buhay niyan sa Panginoon. Talagang wala ho tayo. Ibig sabihin kahit na anong ika nga ay
control lang gawin ninyo, wala akong mangyayari. Unless mag-intervene din si Lord, ano. Sobrang touching po ang topic ninyo ngayon, na sobrang ramdam ko po yung nararamdaman nyo before na nagkaroon kayo ng problem sa inyong anak. Sobrang iyak ko rin po ngayon dahil nagkaroon po ako ng pag-asa sa anak namin. Ngayon na magiging problem po namin ngayon. Sobrang nagkaroon po ako ng hope. Sayang po at hindi narinig ng aking husband. Lahat po ng naging problema nyo sa anak nyo, naging problema din po namin. Except po yung nalulong siya sa bisyo. Sobrang nagkaroon po ako ng hope. Salamat po sa Diyos sa maganda po ninyong topic. Praise God. Si Alvin, habang nagdadrive daw, iyak ng iyak. Si Pastora Evelyn din po, Evelyn Duna, iyak din daw po ng iyak. Pastora Bibet din po, umiiyak din daw. Baka magreklamo ng mga listener natin. Ano ba yan? Parang na kami pinapaiyak. But I'm sure yun ay iyak ng katuwaan sa nakikita natin biyaya ng Diyos. Napagpala po ako sa testimony ni Bishop. May natutunan po ako kung paanong pakitunguhan ang mga anak ko. Actually, paki-visit na lang, Jonathan, ulit yung ating Facebook para makita nyo pa itong mga words of encouragement, sa mga narinig din nila mula sa inyo. And sabi pa ni Robert, very alarming yet very helpful ang topic today, lalo na sa aming mga parents in raising godly child. Paano nga ba mapapawi yung takot na yon, Kuya Clem, na sabihin nila, wala naman akong pagkakamali? Tanda nating lahat na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng ating mga anak and sa Kanya natin pagkatiwala. Kaya nga sa mga child dedication, sinasabi natin lahat na ibalik nyo sa Panginoon yung inyong anak na ibigay sa inyo. Because some parents own their children. Di ba? Ang pangarap po rito, ganito, ang pangarap po ganito. No, ibalik nyo sa Panginoon. Tahayan nyo ang Panginoon na mag-decide kung anong maganda sa inyong mga anak. Amen. Naka-tune in po ako habang nagbabantay sa tindahan. Nakaka-relate po ako sa topic ninyo. Ang brother ko, matagal ng drug dependent, simula pa nung bata siya. Malaking burden sa amin. Nasyashare na rin po ng Word of God at patuloy po siyang pinapag-pray na makalaya na siya sa kanyang bisyo. And we know that God will touch him. Ayan. Maganda rin siguro, ihanap siya ng akma na rehabilitation, dahil ganun talaga ang health na kailangan po ng may drug dependence. Okay? Hinga natin ng mga mensahe, yung mga victorious parents natin ngayon. Unahin na natin yung ina ng tahanan, si Sister Cynthia. Ano po ba ang inyong gustong iwan ng encouragement para dun sa kasalukuyang dumadaan dun sa pinagdaanan po ninyo? Huwag po tayong bibitiw sa Panginoon kasi siya lang po yung pag-asa natin. At talaga po ang Diyos natin ay makapangyarihan, kayang magbago ng buhay. So lagi po tayong mananalangin para sa ating mga anak. Huwag po nating bibitiwan yon. Yun lang po yung ating kalakasan dahil sa Panginoon. Bishop Dante? I-Englishin ko na lang yan. Sige po. Palaw lang. If you have tried everything and everything has failed, just trust the Lord. Yan lang. Kasi kung na-try mo naman, bigay yung dapat mong ibigay, pero sa tingin mo parang nag-fail ka at pumalpak pa rin. Si Lord, hindi kailanman natutulog. He will always do His part. Tsaka yung pagka wasak na yung puso mo, tsaka alam mo wala kang mag-give up, nag-give up ka na, doon ang miracle ng Lord. Yes, God. There is always hope in the Lord. Dapat broken-hearted tayo kay Lord. Oo, doon pa lang siya papasok. Si Jonathan, I know ilang beses ka na rin naghingi ng sorry sa mga magulang mo sa lahat ng sakit na dinulot mo sa kanila. And ganun din ba sa mga kapatid mo? Yeah po, there's still a difference between just saying sorry and true repentance. So, sana pag magsasorry o magre-repent, hindi na talaga babalikan yung dati mong pinagsorihan. Kasi otherwise, it would be a waste. Pero, yun lang po. Sana sa mga nakikinig, sabi sa 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Dun sa mga interesado na maging bahagi ng Shifted, saan sila pwedeng pumunta or umattend? We have a 2:30 service tuwing tanghali po ng Sundays. Doon po siya sa number 61 Cambridge Street, Cubao, Quezon City. Walking distance lang po siya from Gateway. Blue siya na gate malapit sa car wash. Sa may JHMT Center. Pero may Facebook kayo? May Facebook page po kami, facebook.com/shiftedofficial page. O kaya, kung gusto naman nila ako nang hanapin,
Jonathan Villis po sa Facebook. Yeah. Dahil talagang yun, Kuya Clem, din malaking tulong yung parang magkakaroon din ng support group, di ba? Yung mga gusto na rin kumawala dun sa mga di magaganda nilang ginagawa. Tsaka That's makaka-relate talaga. Palakasan. Meron po kaming member ngayon na galing nakinig lang rin ng radio. Oh, Opo. Galing talaga? sa Krame, West Krame. Okay. So, maganda yun, Kuya Clem, na pareho sila ng mga pinagdaanan. Kaya That's right. makakapag-share. Yun yung silbi ng support group eh. You'll find out sa mga drug addicts, sa 12 Steps program, meron silang mga grupo-grupo. They meet and encourage one another never to go back. At yun yung maganda na with the Christian context, mas maganda at mas magiging malakas, di ba? Yun ang mabuting mangyari. Hilingan ko po si Bishop Dante to pray for the parents na nakikinig po sa broadcast ngayon at talagang ang bigat-bigat pa rin po ng kanilang dalahin dun po sa kanilang anak. Thank you, Lord. Merong verse sa Psalm 127. Unless the Lord builds the house, they that labor build in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. So, ang dalangin ko po sa inyong mga magulang, katulad ko po ng aking asawa, na huwag tayong bibigay habang nariyan ng Lord. Kakayanin po natin. And I pray that the grace of God will abound upon each one of us. Yeah. I pray that He will create a miracle upon our whole family. Sometimes it's not just our children. Sometimes it's your spouse or biyanan o kapatid sa trabaho, saan man. Pagka wala na tayong magawa, nagawa natin lahat ang tingin natin, kaya nating magawa. Just go back to the Lord. Sometimes umiyak ka lang. Magsabi ka, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya to. Pag ginawa po natin yan, alam ng Lord ko hanggang saan lang tayo. So I encourage you. Wala po akong kakayahan o kaalaman o karanasan in the past na napanghawakan ko. Everything seemed to be a failure. But when I cried out to God, that's the only hope. And I pray that you will catch and internalize this message. There is hope in the Lord. So, Father God, I pray, tatay namin na nasa langit, kaawaan mo po mga magulang, sino mang miyembro ng pamilya may problema sa magulang o kapatid o biyanan o mga manugang. Lord, I pray that we will just focus our eyes on you. You are our only hope. So, I pray that each one of the listeners right now will receive your touch, oh God. And those members of the family who are going astray na pasaway, Lord, thank you for your divine encounter upon each one of them. Thank you for your love. Thank you for your grace. I declare God's blessings upon us all and upon you listeners to the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Glory to God sa napakagandang miracle na narinig po natin ngayon. And Kuya Clem, madalas kong naiisip ngayon, yung laging sinasabi ni Kuya Vince, yung thorn in the flesh. Diba na yun yung nagtutulak naman sa'yo para laging tumawag, humingi ng saklolo kay Lord dahil meron kang thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Well, nabanggit ko nga minsan sa church, bakit kayo laging may problema? Kasi doon nyo lagi hinahanap ang Panginoon. Pag walang problema, nasa mall. Happy. Oo. So, yun, Kuya Clem, what's on our calendar? Well, I could just quote this verse, train up a child in the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. Pwede magbakasyon ng sandali, pero babalik. Amen. Maraming salamat po, Bishop Dante, Sister Cynthia, and Jonathan. Nawa ay lalo pang i-enlarge ni Lord ang inyo pong mga territories. Amen. God bless you po. Thank you rin kay Benel, thank you rin kay Precious at kay Joanne. Kami pong inyong mga nakasama. Ako si Heidi Bernardo Sampang. Clem Guillermo po. Ito po ang Family Matters, kaagapay, katuwang at karamay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan.
Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@dzas.febc.ph.